Ayaw mo kaulaw nga ikaw nga nagsayaw, sasayaw sa manubo. Isang magandang araw sa lahat. Sa bidyong ito, ating tuklasin ang mayamang kultura at tradisyon ng mga Manobo sa Rehiyon 12. Aking tatalakayin kung sino nga ba ang mga Manobo at ang kanilang pinagmulan, ang kanilang geographical na lokasyon at ang kanilang sistema ng pamumuno. Tatalakayin naman ng aking kasama ang kanilang ekonomiya, ang kanilang organisasyong sosyal at kaugalian, at ang huli ay ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Bilang simula, ating alamin saan nga ba nanggaling ang salitang Manobo. Ang salitang Manobo ay galing sa wikang Espanyol na hango sa salitang manuvo na nangangahulugang tao. Isinalin ito sa salitang mansuba na nangangahulugang taong ilog, man, tao, at suba na nangangahulugang ilog. Kapag pinagsama, mansuba, taong ilog o sa Ingles ay river people. Kung kaya ang mga Manobo ay kilala bilang people of the river dahil karamihan sa kanila noon ay nakatira sa gilid ng ilog Pulangi. Ang mga Manobo ay nagmula sa mga taong lagalag mula sa kanluang bahagi ng China maraming taon na ang nakaraan. Ibig sabihin, ang mga Manobo ay hindi ipinanganak sa Pilipinas. Sinasabing sila ay unang nanirahan sa mga lambak ng Ilog Pulangi subalit naghiwa-hiwalay sa pagdating ni Sharif Kabungsuan. Ayon sa isang oral na tradisyon ng mga Manobo, sila ay pinamumunuan ng dalawang magkapatid na si Mumalo at Tabunaway. Sila ay nakatira sa tabi ng sapa ng Manobo na dumadaloy sa Ilog Mindanao malapit sa kasalukuyang lugar ng Cotabato City. Itong si Sharif Kabungsuan ay isang misyonaryong Muslim. Pagdating niya sa Pilipinas, hinikayat niya ang mga Manobo na magbalik Islam. Subalit, hindi nais ni Tabunaway na magbalik loob sa pananampalatayang Islam. Ngunit sinabihan niya ang kanyang kapatid na huwag rin itong tanggihan. Si Tabunaway at ang kanyang mga tagasunod ay umakyat sa Pulangi River patungo sa loob ng Cotabato at nagpasya silang maghiwalay ng landas at gumawa ng sari-sariling tribo. Ang pinagmulan ng mga Manobo ay masusubaybayan pabalik sa mga Malay na nagmula sa isla ng Timog Silangang Asya. Ang lingwahe ng mga Manobo ay nabibilang sa Malayo-Polynesian na sangay ng Austronesian na lingwistikong pamilya. Ito ay isa sa 170 lingwaheng sinasalita sa Pilipinas. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, ang mga Manobo ang may pinakamaraming bilang ng tribo sa lahat ng pangkat etniko sa Pilipinas. Isa sa dahilan nito ay dahil sa isang grupo ng mga Manobo mayroon itong mga subgroup. Ngayon dumako naman tayo sa geographical na lokasyon ng mga Manobo o kung saan ba sila nakikita sa Rehiyon 12. Dahil nga sa naghiwa-hiwalay na ang mga Manobo, sila ngayon ay naninirahan na sa mga bundok at sa mga lambak. Ang kanilang mga komunidad ay kadalasang malayo sa mga bayan at lungsod. Matatagpuan ang mga pangkat sa mga lugar ng Agusan, Bukidnon, Cotabato, Davao, Misamis Oriental at Surigao del Sur. Ang mga Manobo ay nahahati sa 8 pangkat. Ito ay ang Cotabato Manobo o Dulangan, ang Agusan Manobo o Agusanon, ang Sarangani Manobo, Dibabawon, Matigsalug, Ubo, Tagabawa at ang Manobo ng Kanlugang Bukidnon. Ang mga pangkat na ito ng mga Manobo ay magkapareho lamang, nagkaroon lamang ng pagkakaiba sa dialekto at iba pang aspeto ng kultura. Halimbawa, ang pagbati ng magandang umaga. Sa mga taga-Agusanon o ang mga Agusanong Manobo, maaari silang magbati ng magandang umaga na Marudyo no Adiu.
Sa mga dibabawon naman, ang kanilang magandang umaga ay Madudyo no Masim. Ibig sabihin parehas silang Manobo, ngunit nagkakaiba lamang sila pagdating sa dialekto at iba pang aspeto ng kultura. Ang sistemang politikal ng mga Manobo. Sa isang grupo, kadalasan na magkakamag-anak na tradisyonal na komunidad, kinikilala nila ang isang dato bilang pinuno. Ang dato ay tinatawag din nilang timuway. Mayroon din silang babaeng dato na ang tawag nila ay bay. Katuwang ng dato nila o ng timuway ang mga konseho ng mga matatanda na tinatawag na buyag. Mahalaga ang tungkulin ng mga buyag sa tribong Manobo. Anong tungkulin ito? Halimbawa, sa paggawa ng desisyon, ang mga dato ay nagtatanong pa ng mga opinyon o kung papayag ba ang mga buyag sa desisyong gagawin nila. Sila ay kilala bilang mga matatalino, may integridad at kabaitan. Ngayon, paano nga ba pinipili ng mga Manobo ang kanilang dato ang tinatawag na timuway? Una, ang pagiging dato ay maaari nilang namana o pinili siya dahil sa kanyang edad na unang kahingian. Kalawa, ang dato ay pinipili rin ayon sa kanyang katalinuhan, katapangan, kayamanan at ang lawak ng kanyang impluwensya sa nasasakupan. Ang mga Manobo ay pinamumunuan ng 3 hanggang 4 na mga timuway o bay depende sa pagkakalapit ng mga barangay. Ang ilang mga dato ay nagkakaisa sa ilalim ng isang mas soberanong dato hanggang sa isang political pyramid na may isang sultan at isang raja muda na may hawak ng kapangyarihan. Bagamat bilateral ang relasyon ng kamag-anak, may pagkiling sa lalaki sa mga tuntunin ng paggawa ng desisyon at pamumuno. Ang babae ay may hawak ng isang subordinated na posisyon sa lipunan. Kahit na may babaeng dato, talamak pa rin sa tribo ng mga Manobo ang isang patriarchal na society. Bilang konklusyon, tunay ngang mayaman ang kultura at tradisyon ng Pilipinas bago pa man ito masakop. Ang mga tribong Manobo at iba pang pangkat etniko ay simbolo ng kulturang Pilipino na patuloy na yumayabong sa paglipas ng panahon. Ekonomiya. Ang ekonomiya ng Manobo, isang katutubong pangkat etniko sa Pilipinas, ay nakabatay sa kanilang tradisyonal na pamumuhay at pangangalakal. Ang pagsasaka ay mahalagang bahagi sa ekonomiya ng mga Manobo. Sila ay nagtatanim ng mga palay, mais, kamote at iba pang mga gulay. Ang pangangaso at pangingisda ay isa pang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Manobo. Ito ang kanilang pangunahing paraan ng pagkuha ng protina mula sa mga hayop at kagubatan o sa mga ilog at lawa. Ginagamit nila ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa panghuli ng mga isda, mga ibon at iba pang mga hayop sa kanilang kapaligiran. Ang pag-aalaga ng hayop tulad ng mga baka, baboy, kambing at manok ay karaniwang ginagawa ng mga Manobo. Ang mga ito ay maaaring gamitin para sa pagkain, pangkalakal o bilang bahagi ng seremonya o ritual. Mahalaga ring tandaan na ang ekonomiya ng Manobo ay patuloy na nagbabago at nag-a-adapt sa mga modernong panahon. Sa kasalukuyan, marami sa mga Manobo ay nakikipag-ugnayan sa iba pang mga pangkat etniko at sa pribadong sektor upang mabigyan ng mas malawak na oportunidad at mapalawak ang kanilang ekonomiya, organisasyong sosyal at ugalian. Ang mga Manobo ay may malalim na sistema ng pag-uugnay ng pamilya at kamag-anak o ang mga relasyon sa loob ng pamilya ay mahalaga at naglalayong mapanatili ang pagkakaisa at pagtulong-tulong. Ang member ng pamilya ay magtutulungan sa mga gawain tulad ng pagsasaka, pangangaso at iba pa. Nauri sa 4 ang mga Manobo. Ito ay ang mga bagani na lumalaban sa mga digmaan at nagtatanggol sa pamayanan. Ang mga baylan naman ay ang mga babae o lalaking pari at manggagamot. Ang mga manggagawa ay ang mga magsasaka at ang mga alipin naman ay ang mga taong nakuha o nabihag nilang mga kalaban. Ang kanilang katribo rin ay maaari ring maging alipin bilang parusa kung sila ay nagkasala.
Ang pagiging makasining ng mga manobo ay makikita sa kanilang pang-araw-araw na kasuotan. Ang kanilang tradisyonal na kasuotan ay magarang binordahan at halos lahat ay gawa sa abaka. Ito ay kinukulayan gamit ang mga pangkulay mula sa kalikasan. Kadalasan ito ay hinahabi na may mga disenyo ng mga bulaklak at mga bagay sa kalikasan. Maging ang pag-aayos ng kanilang buhok ay masining. Ang mga buhok nila ay kadalasang nasa estilong buns at bangs. Ang buhok ng mga babae ay nilalagyan ng kawayang suklay at mga dekorasyon gaya ng perlas, kabebe at mga bagay na iba't ibang hugis. Ang mga lalaki naman ay tinatawag na tengkulo, isang piraso ng tela na kanilang binubuklod paglibot sa kanilang ulo. Ang mga alahas din ay may mahalagang papel sa kanilang buhay. Ang ilan pa nga rito ay pinaniniwala ang epektibo laban sa mga lason at sumpa. Ang babae ay may mga hikaw na kahit halos 3 sentimetro ang lapad. Ito ay nababalutan ng ginto, pilak o di kaya ay tanso. Mga kwintas sa kung tawagin ay balungkag na hinuhubog nila sa iba't ibang disenyo gamit ang mga kabibe, maliit na beads, ngipin ng buwaya o di kaya mga kristal na may iba't ibang kulay. Meron ding tinatawag na sinakit, isang kwintas na sinukat sa laki at lapad ng leeg. Ang para sa mga lalaki ay isang sinakit na hinugis na tila likod ng isang sawa. Dumako naman tayo sa pananampalataya at paniniwala. Ang mga manobo ay may mga paniniwala at pananampalataya nagpapakita ng kanilang pagkilala sa espiritualidad at kalikasan. Naniniwala sila sa mga espiritu ng kalikasan, mga diwata at mga ninuno. Ilan sa mga manobo ay sumapi sa simbahang Katoliko. Ang iba naman ay naging mga Protestante, habang iilan sa kanila ay nanatili sa kanilang sinaunang mga paniniwala sa dakilang lumikha na tinatawag nilang magbabaya. Ang mga ritual at seremonya ay sinasagawa upang makipag-ugnayan sa mga espiritu at hilingin ang kanilang patnubay at biyaya. Ang kasal ay kadalasang isang kasunduan sa pagitan ng mga magulang. Ito ay nagsisimula sa pag-uusap ng mga pamilya ng babae sa pamilya ng lalaki, kung saan ito ay magalang na tinatanggihan hanggang sa magkaroon ng kasunduan para sa sakagun o bride wealth. Sa tribo ng mga manobo, ang mga lalaki ay maaari mag-asawa ng higit sa isa o polygamy. Ngunit maaari lamang nito ito magawa base sa kung gaano kalapad ang kanilang pag-aaring lupain. Ang 1 hektaryang lupain ay katumbas ng isang asawa. Lahat ng kamag-anak ng lalaki ay may mag-aambagan para sa sinasabing sakagun hanggang sa maabot nila ang halaga ng kagun. Ang araw ng kasal ay maitatakda lamang kung matapos ng maabot ang halaga ng kagun. Habang nag-aambagan ang pamilya ng lalaki, ang pamilya ng babae naman ay abala sa paghahanda ng apa o handaan ng kasal. Nagtatapos ang proseso sa isang marangyang kasal. Ang komunidad ng manobo ay maliit at nabubuo